Magandang umaga po muli sa inyo. Narito po muli kami, ang Mango Grower Association ng Gapan City. Mula po sa aming tahanan, lalakad na po kami patungo po sa kung saan lugar na i-sprayan po namin yung aming mga mangga. Narito po yung aming mga gamit na dadalhin. Ito po yung potassium na subcup ng aming gamot upang gamitin para pang bulaklak. At narito po yung aming mga gamit. Ngayon po nakasakay na po sa aming kolong-kolong na tinatawag po namin na sasakyan namin. Narito po yung aming mga sprayman. Ayan. Mga kagayak na po sila. Lalakad na po kami mula po dito sa Barangay Puting Tubig. Patungo po kami sa Sitio Bibit, kung saan malapit lamang po sa Minalungaw National Park. Lalakad na po kami. Mamaya po ay muli naming pakikita sa inyo yung lugar kung saan kami mag-spray. Salamat po. Makalipas po ang ilang oras, narito na po kami sa site kung saan po namin i-spray ng mangga. Makikita niyo po yung daan. Ayan, nasa gitna po kami na tubuhan. Malapit na po namin marating yung mismong site ng mangga. Kaya maya lamang po gagayak na yung ating mga tao para ikat-kat lahat ng ating mga gamit upang makapagsimula na po tayo ng pag-spray. Narito na po yung isang sasakyan natin. Paparating na po ang ating mga sprayman. Pagka baba po ng ating mga gamit, magsisikain po muna sila para nang sa ganun meron po silang lakas bago po magsimula ng ating trabaho. Magdadala pa na isa. Ito po yung mga gamit namin na niligpit namin dito kahapon. Ngayon po ay kakarga po nila sa ating kolong-kolong para ilagay na po rin sa mga puno ng mangga para muli makapagsimula tayo ng pag-i-spray. Ayan po, ikinakarga na po nila sa sasakyan natin. At ito naman po yung si Commander na nagagayak na po ng aming almusal. Para lang sa ganun maya lang pagsimula na po tayo. Meron po kami dalang kape, ulam na pang almusal. Ayan po isang kalderong kanin. Maya lang po magsisimula na po kami. Narito na po kami, nagsisimula na po kami mag-takal ng aming flower inducer. Sa isang drum po, tumatakal kami ng 7 tabo na katumbas po nito ay 7 kilos. Maaaring tanongin po ninyo magkano ang nauubos ng isang drum na halaga ng ating flower inducer. Ang flower inducer po natin ay nakakahalaga po ng SRP 1,500 po ito sa mga agriculture supply. Kaya kung i-divide po natin siya per drum, nakakahalaga po ang ating flower inducer ng 214.28 pesos, sapagkat ito po ay ang katumbas po ng isang bag na tumitimbang po ng 50 kilos ay 7 drums na may 200 liters. Kaya sa 1,400 liters na ating flower inducer ay siya pong kabuuan po ng isang bag ng ating potassium. At maaaring itanong ninyo gaano ang nauubos na maaaring nating maging cost sa isang bag. Sa isang bag po, ang halaga po ng SRP ng ating flower inducer ay 1,500. I-divide po natin siya sa 7 drums, 214.28 per drums. At ang gasolina po natin ginagamit para sa ating makina ay nagkakalagot po ng 40 pesos bawat makina, sapagkat yung isa nating makina ay nag-aakyat po ng tubig. Then yung isa po ay siyang nagsusupply naman para sa ating mga sprayman. At ang ating sprayman ay binubuo nga po ng 6 na katao na
nagkakaroon po sila ng salary o sahod na 2,400 sapagkat 400 per head po, at meron po tayong isang cook at sinasahuran din po natin ng 400 pesos per day. At yung kanila pong budget para sa kanilang mga pagkain at merienda ay nagkakalaga po ng 1,500. Kaya po sa kabuuan, ang nagagastos po natin ay 4,554 sa isang bag. Subalit ang Ando na, meron na ron eh. subalit sa maghapon po natin pagkatrabaho, umuubos po tayo ng 4 na bag. Yun po ang kabuuan na naubos namin sa maghapon para maibuga po namin sa mga manggang nakikita nyo sa pagkakataon ito. At yung kahapon po namin tinarbaho na in-spray po natin ng potassium, makikita nyo po sa kanilang mga dahon yung talab ng ating flower inducer. Makikita ko po sa inyo. Narito po, ayan. Ang dahon po nito, kung inyong pagmamasdan, ay glossy na at para siyang may sticker dahil dun po sa flower inducer na ating in-apply. Ito nga po yung hihintayin natin, ang after 10 to 15 days ay magpuproduce na po ng bulaklak. Kaya yan po ang hihintayin natin at ipakikita po natin sa inyo upang lubos po ninyo masubaybayan yung pag-aalaga at pagpapabulaklak po ng ating mga mangga. Pakikita ko po sa inyo yung application ng pag-spray at pagbubuga ng potassium sa puno ng mangga. Wala po sa labas. Ayan. Makikita nyo po yung spray nan. Iikutan po niya yung buong puno ng mangga na yan. Lahat ng dahon, pipilitin niyang mabasa ng ating flower inducer. Susundan po natin siya hanggang sa mayari po niyang maikit itong mangga na makita niyo po yung talagang procedure at actual na pag-i-spray po ng ating mga mangga. Isa po ito sa ating mga sprayman. At yung nasa kabila po, ganyan din po ang procedure na kanilang ginagawa. At yung isa po, makikita niyo po, nakabang na po siya doon sa loob ng puno ng mangga. Hintayin po niya matapos na makikita ng kanyang kasama yung pong lahat ng dahon sa labas. At after po na makikita ng kanyang kasama, iaabot po sa kanya yung power spray. Then siya naman po ang aakyat sa lahat ng sanga po ng mangga niyan para siya naman po ang mag-apply ng flower inducer. At yun na nga po yung hihintayin natin after 10 to 15 days na magpuproduce ng bulaklak na siya po natin a-applyan naman ng insecticide, fungicide na siya namin ipakikita sa inyo after po ng 10 to 15 days. Ayan po, nabot na po sa kanya yung power spray natin. Dito na po makit yung ating sprayman. Ayan, nakikita ko po sa inyo kung paano ang kanyang gagawin. Pipiliin po nilang maabot yung pinakataas para po wala pong masayang sa ating gamot, at sigurado po nilang tatanggapin ng mangga yung flower inducer na ating ina-apply. Narito po kami sa isang bahagi ng aming manggahan. Hanap po kami ng tutukan ng tubig para sa araw ng bukas. Ito po, pinasok namin yung gubat para makita kami ng tubig. Ito po, may naghahawan para makarating kami sa tubig. Narito na po kami. At nakita na po namin yung sapa na siya naming ihititan sa araw ng bukas para po lahat ng gamit ay may ayos na bago po kami magsiuwi mamayang hapon. Ayan, natagpuan na po namin yung tubigan. Isa po namin kukuhanan ng tubig. Ayan, pinapahawan ko po para nang madali pong ibaba rito yung isang makina na siya pong mag-aakyat ng ating tubig. Bahagi na po ito ng manggahan na papunta po sa sapa.
Kaya lang sa dami po ng sukal, yan, hinahawan po. Matarik pa nga yung ano dito, ano yung natin sa dito. Yan, nakikita niyo po yung actual na paglilinis ng aming daraanan. Yan, tinatabas po ngayon. Yan po ang buhay ng pagmamangga. Kaya makikita niyo po, unti-unti kami aakyat. Dahil nga po ito klaseng burol. Sa ibaba nito makatatagpo kayo ng tubig. Natagpuan na ho namin yung tubig. Ngayon lilinisin nila yung daraanan. Dito namin bubuhatin yung isang makina pababa na siyang hihipit po ng tubig paakyat, na siyang i-install naman po ng isang tao natin para masalinan ng tubig yung mga drum na siyang titimpla ng flower inducer. Yan po, malapit na kami makaakyat. Unti-unti po umakyat kami. Ayan po. Ayan. Dahan-dahan lang para yung pagbubuhat para hindi mahulog. Ito, makakakit na po kami. Yun. Apya, narating na po namin ang ibabaw. Narito na po kami sa manggahan. Ito na po, dito po. Hahanapin naman po namin yung pinakasentro para maging mas mabilis yung trabaho po namin. Ngayon po ay pansamantala po natin pinahinto yung pag-i-spray ng ating mga sprayman sapagkat sa hindi po inaasahan ay bigla pong bumagsak ang ulan, kaya hindi na po tayo pwedeng mag-apply ng flower inducer. Kaya pansamantala po inihinto po natin ang ating pagtatrabaho. Ito yung tinatawag nating worst case scenario na talagang pinagdaraanan po ng mga magmamangga. Ang ibig sabihin, bagaman hanggang tanghali lamang po nagtrabaho yung ating mga sprayman, buong araw pa rin po natin silang pasasahurin sapagkat hindi naman dahilan yun upang bawasan natin yung kanilang mga sahod o sweldo nang dahil lamang sa biglang dumating at pumatak ang malakas na ulan, para maging fair naman po tayo sa kanila at sa bawat pagkakataon na kinakailangan natin yung ating mga tao ay hindi sila kailanman tatanggi sa atin at kasama natin sa ating mga paghahanap buhay. Kasama po yan sa buhay ng mga magmamangga. Kaya anuman ang dahilan, sama-sama pa rin kaming magpapatuloy sa mga ganitong paggawa. Kaya pansamantala naroon po sila sa kubo na siya namin tinutuluyan habang hinihintay po naming mapawi ang buhos ng ulan at baka sakali makasingit pa kami ng mga ilang oras magawa pa rin namin makapag flower inducer ng kahit ilang bulto po lamang. Nais ko pong ipaliwanag at ibahagi sa inyo yung tungkol naman po dito sa ating aparato o machine, power spray na siyang ginagamit po natin sa pag-i-spray ng ating mga mangga. Ito po yung pinaka makina ng ating power spray. Then ito naman po yung nagsusupply ng tubig patungo doon, mula po doon sa drum. Ito po yun. Ito po yung strainer. Yan po yung strainer. Mula po sa drum na yan, hihititin po ng strainer yung tubig patungo naman dito po sa power spray. Then ito po ang outlet na patungo na puron sa sprayman. Ito po yung hose, ito po yung isang outlet. It means ito nakaupo siya. Then pag pinandar po yung machine, i-on po siya. Then dire-diretso na po siya roon sa dulo kung nasaan yung isang sprayman natin na may hawak po ng ating mga hose. Then may nozzle po tayo dun sa dulo. Mula roon lalabas na po yung tubig na may kasamang flower inducer na siyang i-apply po natin sa ating mga mangga. Ito pong ating power spray, ginagamitan po natin ng dalawang hose, dalawang outlet siya.
para dalawa po yung nagtatrabaho. It means nakatitipid tayo sapagkat dalawang tao na po yung pwedeng mag-spray po. Bagamat isang machine lang po ito. Pwede rin po itong tatlo. May pagkakataon lamang po na medyo humihina yung ating pressure, kaya ang ginagawa natin, dalawa na lamang para sure tayo na hindi magkakaroon ng abala sa trabaho. Simple lang naman po itong pong machine na to. Marami kayong mabibili nito sa mga iba't ibang uri ng tindahan ng agriculture supply machine. Ito po nagkakahalaga lamang po ng mga 6,500. At ito naman po yung mga drum na aming ginagamit. At yun naman pong ating isang makina. Ito pa po isa nating power spray. Naka-reserve po ito kung sakaling magkaroon po ng problema yung ating isang power spray, para hindi po magkaroon ng abala. At yung isa po na siyang nagsusupply, ito po yung hose. Ito pong hose na to, patungo rin po ito dito sa mga drums, na siya naman po magsusupply ng tubig. Ito po siya po magsusupply ng tubig dito sa drum, na siya naman po pag lalagyan po ng ating flower inducer. At ito nga po yung hihipitin naman po ng strainer. Ito po strainer po malaki. Yan po yung strainer. At ito pong hose na to na nagsusupply, galing po ito sa sapa. Galing po yan sa sapa na may layo pong 120 to 150 meters. Papunta ron po sa sapa. Tutungin po natin yung sapa para malinaw yung maintindihan kung paano isinusupply yung tubig doon sa mga drums na pinakita ko po sa inyo. Naglalakad po tayo patungo po ron. At habang naglalakad tayo tingnan nyo na lamang po yung vicinity kung bakit doon po sa lugar na patag namin inilagay yung mga drums. Ito po kasi gaya ng ilang beses na po namin sinasabi, ito ay klaseng bundok na po o burol. Kung makikita nyo po yan yung malayong view na yan, halos yung view po na yan sa kabila po ng mataas na puno na yun, yun na po ang bundok ng Sierra Madre kung tawagin. Yan, pababa po ako doon sa isang machine natin na mag-aakyat po ng tubig. Gusto lamang po naming maging malinaw sa inyo yung ating actual na pagtatrabaho. Ito po, pababa po ako. Medyo malayo nga lamang po. Sana mapagtyagaan nyo po yung aming pagpapaliwanag at pagpapakita sa inyo ang aming mga ginagawa sa pagpapabulaklak at pagpapabunga po ng ating mga mangga. Yan, tinutuntun po natin yung hose. At sa lugar po na ito, meron po tayong isang tao na nakatalaga rito na siya pong mag-ooperate ng machine upang sa ganun mapanatili po natin na yung ating trabaho ay tuloy-tuloy. Ayan po, malapit na po ako sa location. Ito po yung lokasyon ng ating isang machine. Kung natatandaan nyo po, yung ibang nakita namin sa inyo kanina na pinahawan ko sa isang tao, yun naman po ay isang lokasyon sa kabilang side ng lugar na ito upang mas maging malapit po yung aming madulas yung aming pagkakasapo o paglalagay ng mga drums dun sa isang patag na lugar uli para makuha po yung karamihan ng mga mangga. Narito na po ako sa sapa po ito kung tawagin namin. Mula po rito sa sapa maistila po yung isang machine, at gaya po kanina
kung saan meron tayong strainer na tinatawag na siyang humihitit po ng tubig. Ito po. Ito po yung strainer na nakasawsaw po dito sa tubig. Ito po. Yan. Yan. Sasawsaw po natin yung strainer dito sa tubig. Yan. Yan. Mula po sa tubig na ito, hihititin po yan ng strainer patungo po dito sa outlet na ito. Dito po siya papasok ngayon. Ito po yung pinaka outlet, yung kanyang outlet patungo po sa isang hose na ito. Ito naman po yung outlet, patungo na po ito doon sa drums. Kaya ito po ang patuloy na umaandar habang nagtitimpla po yung ating isang tao roon ng flower inducer. Kaya po malayo man yung lugar niya, nakapatuloy pa rin niyang nagagawa yung kanyang trabaho na makapagtimpla po ng flower inducer para siya naman pong gamitin ng ating mga sprayman. Ayan po, ito po naman po yung isang machine. Yan. Yan, ito po yung lagoon. Sapa. Ayan po, ayan. Kaya kung makikita nyo po, ayan, mula dito, akit na po uli ako pabalik doon. Pansamantala, huminto na po ang ulan. Magsisikain na po ang ating mga tao. At kung papala rin, muli tayong makapagsasagawa ng pag-i-spray. Pag nakita po natin natuyo na yung dahon, dan dahil sa patak ng ulan, pwede na po ulit tayong mag-apply ng flower inducer.